kapatid, this is just the series or the continuation ng ating pong tinalakay noon regarding sa stress management. Kasi tayong mga grace believers, kahit na mananampalataya tayo, hindi po ibig sabihin hindi na tayo na-stress. Hindi rin po natin pwedeng sabihin na may Diyos ka naman, hindi ka dapat na-stress. Ano? Kasi we are human and we are prone to that feeling na nababalisa din tayo. However, there is a good way to manage it. Dapat alam din lang natin paano i-respond, i-deal ang mga ganitong mga situation. Okay? So last time na ibahagi ko po mga kapatid yung ibig sabihin ng stress. Sabi po dyan, natural po ito. Human response. Pag tao tayo, natural po yan na pag mayroong suliranin, may problema, natural, we tend to worry. We tend to become stressed. Okay? At may tinatawag din po tayong stressor, ang pinanggalingan. Na-stress tayo dahil may bagay na nag-focus. Okay? We call that as the stressor. However, ang mahalaga, mga kapatid, is our response to it. Okay? Sabi nga dito, it's not stress that kills us, it is our reaction to it. No? Hindi naman nakakamatay ang stress eh. Ang nakakamatay yung kung paano tayo mag-respond sa stress. Bakit? Nakakamatay ba pag iwan ka ng nobya mo, nobyo mo? Hindi naman eh. Pero pwede kang mag-suicide. O, kasi yun yung response niya. So it's not about what happens to you, to us, but how we respond to it. Ano? Marami namang iniwan, pero hindi naman lahat ng iniwan nagpakamatay eh. Hindi naman lahat ng iniwan or na broken heart or may problema eh nagkitil ng buhay. So it depends still on how we manage it, how we deal with it. At yung stress po, mga sources, pwede siyang sa social life natin. Mga tao na nakasalumuha, pwede tayong may stress. Umila ka, tapos may sumingit, pwede kang may stress doon, lalo na pag nagmamadali ka. Ano? Pakikitungo ng ibang tao sa'yo, pwede maka-stress sa atin. Ano pa? Trabaho. Even in our spiritual life. Ano? Na parang feeling natin malayo si Lord sa atin kasi may prayer tayo na hindi pa sinasagot ni Lord. Parang feeling natin napakalayo niya. Pwede kang ma-stress sa ganong pag-iisip. Ano? Ano pa? Sa health. O, malaking bagay din ito yung kalusugan natin. Na kung may sakit tayo, parang nalulungkot tayo ng gusto. Lalo na kung yung sakit ay parang mabigat. Okay? It can cause stress. Ano pa? Finances. Sigurado ako dito, lahat ng tao mayroong ganitong stress. Financial. Kasi, di ba? Paano ka naman kasi makakilos kung wala kang financial? Di ba? Hindi ka makapasok sa school kung wala kang pera pamasahe. Hindi ka makakain kung wala kang pambili. So, people can also become stressed because of finances. Pero may mga tamang paraan dito, mga kapatid. Intellectual, pwede rin sa family. Ano? Sana na yung family natin, katuwang natin kasama, pero minsan, sila pa yung naging kailan din ng ating stress. No? So that's why it's important bilang Kristyano na alam natin i-manage ang mga ito. So, may pagkakaiba po ang stress, anxiety sa depression. Yes, it's just a review. Ano? Ang stress, normal yan, response natin pag mayroong problema. And then, anxiety naman, kahit wala na yung problema, nandun pa rin yung feeling mo. Kunyari, nagalit ka sa isang tao. So, na-stress ka sa kanya. Tapos, umalis na yung tao, andun pa rin yung galit mo. Ang tawag doon, anxiety na. Yes. And, the problem, worst, ito po ay mag-lead to what we call depression. Persistent feeling of sadness. Hopelessness and lack of interest in activities. Ito pala ang pwedeng mangyari. Kaya pala may mga nagsusuicide. Kasi napunta sila dun sa dulo, sa depression. Kaya dapat sa stress pa lang nalulunasan na natin. Kasi pag hindi nalunasan yung stress, mapunta siya sa anxiety. At pag hindi rin nalunasan yung anxiety, it will lead to depression na actually, according sa research, 95% of people who die by suicide have depression. Yung mga nagpapakamatay, yung mga nagsusuicide pala, 95% sa kanila depressed. Bakit ang depression? Kasi wala na silang pag-asa, parang hopeless na. Ano? So, kaya delikado din pala ang stress pag hindi natin nabigyan ng solusyon, tamang lunas. Okay?
So, ito po yung mga symptoms. Pwede pa lang malaman, ano? Digestive problems. Pwede kang magkaroon ng problema sa digestion. Sabi mo parang gutom pa rin ako, kakakain ko lang. Nang hindi ka natutunawan, yung pala na-stress ka na. So, pwede palang maka-apekto yung stress sa digestive system natin. Ano pa? Chest pain. Hindi ka naman bigo, hindi ka naman broken heart, pero nandikip yung dibdib mo. Baka stress ka lang. May ibang bagay na stress natin. Muscle tension. Ano pa? Exhaustion. Pagod na pagod ka na. Head aches. Pwede rin palang cause yun ng stress. Yung sobrang trabaho, sobrang dami mong gagawin. Napunta lahat sa utak. Tapos hindi ka na nakakilos. Tuloy, sumakit na yung ulo natin. High blood. O pwede rin pala mag-cause ng high blood yung stress. Ano pa? Weakened immune system. Dami pala. Panic attacks. Ito pa yung mga ibang mga pwedeng mangyari pag na-stress ang isang tao. May mga sinasabi naman po ang mga expert para daw maiwasan or maibsan yung stress ng tao. Pwede ka lang mag-exercise. Pag stress ka, exercise mo na lang. Itan mo sa exercise. 30 minutes. Moderate. O kaya pwede yung meditation. Yung parang magkakalma ka lang ng sarili mo. Progressive muscle, relaxation, yoga, o kung alam mo to gawin ng yoga, visualization, nabanggit ko ito noon, pwede kang pumasyal. Pwede kang tumingin lang sa paligid, sa mga puno, sa bundok, ano? Kaya pala yung iba, namamasyal talaga sila pag talagang sobrang stress. Pwede yan, labasan ng pag-release ng ating pag-stress. Pero sabi ko nga, kung wala ka namang pera, walang sasakyan pang labas, dito ka lang sa libre. Anong libre? Yung slow, deep breaths. Mag-exhale, inhale ka na lang, nakakaalis din pala ng stress yun. Na-stress ka sa score mo sa school, sa quiz, sa exam. Tapos wala kang pera, papunta sa Meraki. Di mag-ano ka na lang, mag-exhale, inhale. Patanggal ng stress din pala yun. Yung iba naman, ito, ginagamit nila yung stress ball. Yan, yung iba may dinadala pag na-stress sila, may inawakan ng bola, pinipress nila yun para patanggal dito raw ng stress. But then, the problem is that we often treat the symptoms but not the cause. Ang nakikita kasi natin yung nangyayari na, pero hindi natin inaalam bakit nangyari yun. No? So, kailangan natin malaman yun. It's not the result, but the cause. Yung root, yung ugat, yung pinanggalingan talaga. And sometimes, ang pinakaugat sa totoo lang naman is yung sarili natin. Na-stress ka sa tao. Sabi natin, o nagalit ka sa tao. Makontrol mo ba yung tao na ganun ang gawin niya sa'yo? Pwede mo bang sabihin sa tao, huwag kang magsalita ng masama sa akin, ha? Subukan mo lang. Kung gusto niyang magsalita ng masama sa atin, kaya niyang gawin yon. So, ang magagawa na lang natin is the way how we respond. So, yung may control tayo, yung sa ating sarili lang talaga. So, that's why we have to be careful with our environment. Sabi nga sa isang quotation, life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. So, sa mga nangyayari sa atin, mga experiences natin, 10% lang pala yun. Ang 90% bumubuo sa kung paano tayo nakikitungo or ano yung reaction natin doon. Na-late si Mrs. o si Mr. sa pag-uwi, anong reaction mo? Okay? Na-late si anak na umuwi, anong reaction mo? Bilang nanay. Bumagsak ka sa exam, anong reaction mo? So 90% ang bumubuo doon sa reaction natin kaysa doon sa pangyayari. So napakahalaga pala. We call that as the right attitude. Ito po yung napakahalaga na ma-develop natin bilang Kristiyano. Kasi we don't have control of all the things that will happen to us. So we have to learn how to control our response. So dito ko i-share yung biblical principles on stress management. Kasi ang Bible kompleto po mayroong turo sa Bible tungkol sa pag-asawa, may turo kung may problema ka, may turo din Bible tungkol sa negosyo, may turo ang Bible tungkol sa pag-aaral, may turo ang Bible sa pagkikitungo sa tao. Everything, no? And even in
managing our stresses. Tinuturo din sa Bible. So what are God's solution to stress? Ano po yung solution ng Diyos na nakalagay po sa Bible? Number one, this is very common pero nakakaligtaan ng iba at hindi nagagawa. Number one, pag na-stress tayo, may problema tayo mga kapatid, huwag nating kalimutan, our first response must be prayer. Pag-pray talaga natin. Lalo na kung nangyari na. Sabi nga, may kasabihan na, you cannot cry over a spilt milk. O, natapon na yung gatas. Natapon na yung laman, ano? Eh, may magagawa ka pa ba doon? Alam, igupin mo pa, nasa tiles na, nasa lupa na. Eh, wala ka na magagawa doon. No? Kaya sabi ito, kung may bagay na nangyari sa atin, wala tayong magawa doon. Kaya ang first response natin, wise response is, you pray. No? Yung parang sisigaw ka na kasi nagalit ka, kasi may ginawa sa yung tao. Pero nag-pray ka ng, Lord, please help me control this emotion. Sige, ako tayo eh. Nakakaramdam tayo ng galit, ng inis. Ano? And prayer can keep us away from sinning. Sabi po dyan sa Philippians 4 verse 6, do not be anxious about anything. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. But in everything, by prayer, sa lahat ng bagay, ipag-pray. Lahat. Walang exception, no? Lahat ng bagay. And supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. May nangyari sa atin, may problema tayo. Ano yung gusto mong hilingin sa Diyos tungkol sa problema na yan? Magagawa natin yan through prayer. By communicating to our God. So, ang prayer, parang sa karamihan, parang napakadali. Sabi nila ba? Napakasimple na, it sounds so simple. No? But, the result of prayer could be great. Napakalaki na pwede magawa ng prayer, mga kapatid. 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Meron pong nag-aalala sa atin. Meron pong gustong maging maayos ang ating buhay. Yun po yung Diyos. Kaya, kung may problem tayo, sabi diyan, idulog natin sa ating Panginoon. Sometimes, gusto nating i-share sa ibang tao yung ating nararamdaman. Pero madalas, wala din nagtutulog yung ibang tao. Sakla pa kung dagdagan pa nila yung problema mo. Yung sinabi mo ng problema sa kaibigan mo, sinabi niya din, pinagchismisan ka tuloy, di mas lalong lumaki ang problema mo. Pero kung sa Diyos natin sasabihin, mga kapatid, mapagkatiwalaan ng Diyos. No? Kaya sabi niya, cast all your anxiety on Him because He cares for us. Concern ng Diyos tayo. And once na binigay na natin sa Diyos yung ating mga worries, huwag na natin isip-isipin. Ang nangyayari kasi minsan, parang kumbaga may binubuhat ka, tapos sabi mo sa kumpare mo, pre, pakibuhat nga muna ito, ikaw naman magbuhat. Tapos nung buhatin ni kumpare mo, gusto mo pa rin buhatin. Sinabi mo na, ikaw muna. So, ang prayer, if we have problem, we give it to God, and we leave it to Him. Kasi may paraan ang Diyos kung paano solusyonan ang ating problema. Prayer offers a safe and confidential space to express emotions. Confidential. Ibig sabihin, may mga problema naman tayo na hindi natin kayang i-share kay pastor, i-share kay brother, kay sister, kay kapatid, kay mama, kay papa. If you cannot tell to those people your problem, tell it to God. Kahit yung most confidential na bagay o problema natin, ang Diyos mapagkatiwalaan natin, mga kapatid. Alam ng Diyos ang ating pakiramdam. Prayer is also a way of releasing pent-up feelings and tensions. Yung pent-up feelings, yung kinimkim mo, di ba, hindi naman lahat ng emotion, nararamdaman natin na ilalabas natin eh. Lalo na kung
nagkaroon ka ng matinding emotion doon sa public, hindi mo na pwedeng ilabas yun eh. Kasi iskandalo ang mangyari doon eh. Ano? So, kailangan natin, by prayer, pwede natin yung mailabas. Yung hindi natin kayang ilabas-labas sa ibang tao. Prayer can do that. And then, prayer makes us calm and peaceful. Pag nag-pray tayo, sino bang kinakausap natin? Di ba si God? Kung kausap natin si God, ano ang manner ng ating pakikipag-usap? Sumisigaw ba tayo kay Lord? Di ba pag kinakausap natin si Lord with respect, no? To the highest level of respect ang binibigyan natin sa Panginoon. That's why when we come to Him, we come to God in humility. With humility, may pagpakumbaba. And because of that, nabibigyan tayo ng kapayapaan pag kinakausap natin si Lord. At ang tanda natin, ang Diyos, pag kinakausap natin, nakikinig siya sa atin. God listens to our prayers. Pinapakinggan niya. Si Jesus Christ mismo, ginawa niya po yun nung, alam niyo po ba, si Jesus na-stress din. No? Nung sa nagkatawang tao pa si Jesus, na-stress din po si Jesus. At ano yung stress niya? Nung malapit na siyang papatayin. Kaya siya nag-pray sa Gethsemane, sa Garden of Gethsemane, sabi niya, Father, if possible, let this cup pass from me. Luke chapter 22, verse 42 to 44. But not my will be done, but your will. Out of great stress ni Jesus, nidulog niya sa Ama yung kanyang nararamdaman. No? At nung nag-pray siya, after niya mag-pray, sabi niya sa verse 43, and an angel from heaven appeared to him and strengthened him. May pinapadala ang Diyos pag nag-pray. Sabi dito, si Jesus, nung nag-pray siya, may pinadala ng anghel at pinalakas siya. So, kung nanghihina tayo dahil sa problema, mag-pray tayo, God will strengthen us. No? He will strengthen us, mga kapatid, if we pray to Him. And being anxious, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Imagine yung pag-pray niya, ang lalaki ng kanyang pawis, parang tubo. Out of his stress period. But he prayed. Yun po yung response ni Jesus. So tayo din sa mga Christian, ganun din. Pangalawa, trust God. May stress ba tayo? Hindi natin alam kung malalagpasan ba natin o hindi. Natural yan. May stress tayo kasi we do not know what will happen tomorrow. Diba? If we can resolve the problem or not, we do not know. But there is something we can do. We trust the Lord. Sabi natin, Lord, I may not know if I can bear this problem, but you are greater than this problem. Pagkatiwala sa Panginoon. Kasi may mga bagay talaga, mga kapatid, beyond our control. Trust in the Lord with all your heart, without reservation, and lean not on your own understanding. We don't have the capacity, no, to understand everything. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Ano po ang nagagawa kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos? Ayon sa Proverbs 35:6. Trusting God reduces big things to smaller ones. No? Ang pagtitiwala sa Panginoon, yung malaking problema, lumiliit siya pag kasama ng Diyos. Remember David and Goliath. Gaano kalaki si Goliath? 9 feet in a span. Parang halos sa beam na ito, yung sagad. Papalagpas pa kunti. Si David isang teenager lang. So kung titingnan mo, napakalaki ni Goliath at wala kang sundalo sa Israel na lumaban kay Goliath. Kahit na well-trained sila. Pero si David, hindi siya sundalo, isa lang siyang tagapag-alaga ng tupa, but he had this trust in God, and so yung big na Goliath, parang maliit lang para sa kanya. Because of his trust. And trusting God produces confidence. So, diba, alam niyo naman, pati nga yung iba, malakas ang loob. Yun pala, anak ni Mayor, anak ni Governor. Ang lakas-lakas ng confidence nila.
So, ibig sabihin, kung may pinagkatiwalaan ka, lalakas ang loob mo. Ano? Pag anak ka ng presidente, parang you don't fear anyone. Kasi presidente ang papa mo eh. In other words, if we know who we are trusting, we will have that great confidence in us. And that's the reason why we can go on kahit na may stress. Ito, ano ba yung tinagurian na King of the Jungle, di ba, Leon? Pero yung lion is not the tallest animal in the jungle. Lion is not the smartest. It is not the most intelligent. Lion is not the biggest in the jungle. Lion is not the fastest animal in the jungle. Yet, tinatawag siyang king. Why? Because of his attitude. There is this confidence inside, deep inside of the lion. Kaya, even the biggest animal, like the elephant, hindi takot ang leon. Umatake ang leon ng elepante. Why? The lion is not seeing the size of the elephant. What is in the mind of the lion is his trust and confidence in himself na kaya niya kainin yung elepante. Because of that confidence. So mga kapatid, we may have many stresses, no? Marami tayong problems or challenges, but there is someone we can trust on para yung stress natin maibsan. Okay? And then pangatlo, panghuli, read God's Word. And ito yung mga biblical principles talaga na kailangan natin gawin na stress tayo mga kapatid. We pray, and after we pray, let us trust the Lord. No? He can handle it. And then, third, magbasa tayo ng Bible. Okay? Sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. Mag-meditate, magbasa ng Bible, araw at gabi, so that you may be careful to do according to all that is written there. For then, ano mangyayari? If we do it, if we read the Bible daily, for then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Kasi nakapaloob sa Bible lahat ng pwede natin gawin. If you have to be successful, nasa Bible din. So napaka-importante mga kapatid that we do this one as a response to our stress. And then, sabi dyan sa Hosea chapter 4 verse 6, bakit maraming tao ang nawawasak? Sabi dyan, my people are destroyed for lack of knowledge. Kailan tayo masasabi na kulang ang karunungan natin? Pag hindi tayo nakapag-aral, pag hindi tayo nakapagbasa. We lack the knowledge about God's Word because we do not read this Word. No? Kaya napakahalaga, we read God's Word so that when there is stress na maranasan natin, meron tayong panlaban. Ang salita ng Diyos kasi, weapon din natin yan, panlaban sa mga problema natin, mga kapatid. So, I hope we will not be destroyed because we do not know. No? Dapat, there is something that we know na magagamit natin para paglabanan at bigyan ng magandang response ng anumang suliranin sa ating buhay. So, those are the three principles that we can apply kung makakaranas tayo ng stress. At alam ko, lahat tayo may stress sa pagkasalukuyan. Tama? Make and do these steps at maibsan yung stress natin, mga kapatid. God will always be with us, you know, sa pag-resolve ng ating mga stress or problems. Let us pray. Lord God and loving Heavenly Father, we thank you for enlightening us through your words. Kami bilang mga tao, we are not exempted, O God. We are not Christian. We are not exempted na hindi may stress. We can experience stress, O Lord. But then, help us, Father, to apply your words. Na mag-pray, magtiwala sa inyo, at magbasa ng iyong salita dahil sa ganitong paraan may insan at ma-resolve ang aming stress, Father. Ayaw niyo po na mawasak ang buhay namin because of problem.
Because you are with us, O God, you will conquer everything, O God. We are more than conquerors. And help us also, Father, to rely on you, to trust in you, for the things that we do not know. For tomorrow, O God, for the days ahead of us. Now, we don't have any idea. We just trust with Lord na kayo ang nakakaalam pa nito. Kaya nagwala namin lahat sa inyo, Diyos. Our life, our finances, our family, our friends, and everything, O God. And help us also, Father, to be an example to others. Pakita ng pag-respond namin sa stress through biblical principles of that.